Alright, good evening guys. So for the part 2 sa atong recording, kay napuno atong storage kagaina, pero kay unstoppable man si Lord, unstoppable punta. So we ended with Acts 14:22. And to moving forward, Acts 13:22, this word of God also reminded us about amazing kayong testimony ni David, no? Merit yun kayo he is a man merited by God as man after God's own heart. Pero tanaw na to sa Acts 13:22, paano ba siya naging man after God's own heart? Paano ba siya nga nahimo siyang suod sa kasing-kasing sa Ginoo? So in Acts 13:22, this word of God did reminded us, sabi niya dito, but God removed Saul and replaced him with David, a man about whom God said, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. So bakit? So in-explain ng word of God. He will do everything I want him to do. So kani pud no point to ponder nga no dayang si David gitawag siya as a man after God's own heart, nagduol suod sa kasing-kasing sa Ginoo tungod himuon niya tanan aron mahimo lang unsa ang gusto sa Ginoo. So ang reminder pud ani nung Lord, tabangi gyud mi uban sa imong grasya ug tabang nga we will be willing to do everything, no, matuman lang, mahimo lang unsa gud ang pagbubuton sa Ginoo. No, so nindot kay ini nga word of God nga pahinumdum sa ato nga there is a price to pay. Kung gusto day nato nga masuod ta sa kasing-kasing sa Ginoo, dili day na siya libre. No, kinahanglan nga we will be willing to do everything aron mahimo lang kaubuton sa Ginoo. So whether workplace man na sa ato ba ng eskwela, trabaho, or sa family ba na asa tagibutang sa Ginoo, no, sealed by the blood of Jesus, that we will be mindful to do everything mahimo lang ug ma-accomplish lang unsa ang kaubuton sa Ginoo. Amen data dira. Amen. Amen. Okay? So let's proceed sa ato ang lesson for tonight. So ang ato ang lesson entitled A Leader, sabi niya dito. By the way, it's my prayer and declaration that everything is going well with you, no, asamanta karon. I speak healing sa mga nagkinahanglan og healing. I declare encouragement to those that needs encouragement, strength to those that need strength. So going back, the title of our lesson for today is a leader. Okay, a leader. Okay? So unsa ba ang mga characteristics sa usa ka leader? So number 1, a leader is vision oriented. Okay? So in Habakkuk 2 verse 2, Ate Bebs, paliw basa. Write the vision and make it plain upon tables, that he may run that readeth it. Okay. So another in Matthew 9:37, then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. So dili makita nato nga ang Ginoo di ay naa siya pananawon. So the Lord is reminding us tonight nga kinahanglan di ay natay pananawon. And let it be nga ang atong nakita mauna ang nakita pud ni Lord. So that's why importante day nga pangayoon nato ang vision bitaw ni Lord, like sa ato ang self, even vision ni Lord like sa ato ang workplace. So I praise and thank the Lord sa atong mga co-leaders nga kanabitang naga-convey, no, when you convey and really have the consideration, you have the consideration of going to another work, and yet you seek the vision of God. Lord, unsa ba gyud imong pananawon ani? Lord, healthy pa ba magpabilin ko, or should I go, or should I stay? And that's part of a quality of a leader, that is a vision oriented. And let it be nga ang vision nga healthy eyes, I declare healthy eyes, nga ang vision nga imong nakita maupod na ang nakita ni Lord. Or kung i-reverse na to, let it be nga ang vision nga nakita ni Lord maupod ang imong nakita. No, kani actually kani nga point somehow challenging kay ni kayo say baya mubati baya ta, no, mubati tag kakapoy, kaluya, kalagot, no, mubati ta nga murag it seems like we wanna give up na
pero it's important that as a leader, vision-oriented ka. Ug mao na nga gina-remind po ta sa Word of God, even this point na isulat nato unsa ng mga revelation ni Lord, at the same time mangayo tag revelation ni Lord even sa mga gina-disciple ni Lord, even these people nga gina-lead nato, even sa mga ministry kung asa ta ginabutang ni Lord, even in our family. Okay, so in John 14:12 padayon ko basa ate. Truly, truly I say to you, he who believes in me, the works that I do shall he do also, and greater works than this shall he do, because I go to the Father. So kuyo kay no ingon po diri sa Word of God in John 14:12, greater works pa daw ang himuon nato kaysa sa iyang nahimo tungod kay nibalik naman siya sa amin. So this reminds us nga ang pananawon dai ni Lord, vision niya for the world, okay, is gisugdan na ni Lord Jesus. That, for example, the vision of transformation, the vision of freedom, the vision of hope, the vision of reconciliation. Pero kay kita man, no, ang naa na diri karon, Jesus already ascended to heaven. He gave us the Holy Spirit. Karon di ay kita na pud ang gihatagan niya og task nga mopadayon. And let it be nga ang ato ang vision dili lang sa pangsarili, no? So of course nagapaningkamot lang itag eskwela, no, especially sa mga students para mutapos ta, of course maging proud atong ginikanan, magkaroon og good future and so on and so forth, even sa trabaho aron maka-income, maka-serve sa family, maka-support, but more than that, no, sealed by the blood of Jesus, I decree and declare that we will see the vision of God even in our families. Okay? So, number 2 is a leader plans purposefully. So, ang leader daw mo plano nga naagyud siya, no, naagyud siya katuyuan. Okay? In Proverbs 13 verse 6, pwede ko basa. The wise look ahead to see what is coming. Okay, that's Proverbs 14 verse 8. So, ang Proverbs 13:6 sa Wise taas. people think before they act. So, kuyaw no. So, ang kanipod ginahig pahinungdong punta sa Word of God, even the Lord nga dili gud ta madala sa atong pagbati. So, I understand no, even ako no, dili pud ko perfect na apoy mga time nga usay kaning atong pagbati, for example sobra ta kasuko, no, usay sobra ka impulsive, pero ingon gid sa Word of God in Proverbs 13:6, wise people think before they act. So bagid ako ni Lord mo na importante dahil no, pause and pray, lalo na kanang gaurus-urus gud atong pagbati, like for example na kayo ka, lagot na kayo ka, gutom na kayo ka, pressure na kayo ka, so na tendency sige na lang, murag mo na lang, wave na lang tabang wala gud talaga pamalandong. Always remember nga dira pod nagkamali-mali ang ato mga ancestors in faith, kana bitong wala na malandong, wala nagsik og guidance kay Lord, nihimo og decision out of emotion, and I am not exempted. Mo na importante gyud ang pulong sa Ginoo nga mo remind gyud sa ato. That's why in Proverbs 13:6, wise people think, no, maguna-una sa before they act. Pause for a moment, Lord, what do you want me to do? No, kanay mga time sakit jud imong heart or pitik sa imong heart, no, dili normal because of dili normal nga emotion, murag extreme emotion. You may lift your right hand and place it on top of your heart and declare, Holy Spirit, take over. Now, in that short prayer will really help us makahimo ta sa right and wise decision. Okay, so next, a leader is a goal setter. Philippians 3:13 to 14, Ate Bebs. Rather, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining towards what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Philippians 3 verse 13 to 14. Amen. So even guys, si Apostle Paul, the writer of Philippians, yung wala niya gina-consider na attain na niya, no, the highest level sa iyang pagtuo. Pero usa daw kabutang para maabot daw ta sa vision ni God sa ato ang life.
forget what is behind. So say tinuod bitaw na no say na yung mga time no tama ba tibet so say dugay kita ka move on right anti no si dugay ta maka move on no lalo na kanang mapasangin lang ha may istoryan tang dili maayo no sa aminon man nato sa dili na yung mga time nga battle ni siya real good no say gusto naman mo siya kalimtan pero sa ang enemy ginatry ka og remind no sa mga offenses mo na usay magsakit atong heart malagot ta pero one thing gina-remind ta sa word of God goal oriented ta heavenward no nga gusto gid nato gina-remind ta no sa word ni Lord natin babes and to everyone no listening na importante gid di ay na forget the past forget what is behind no kalipay ba na siya kadaugan kasubo kapildihan no dili day na siya makatabang no nga pag-abot sa mas mga dagkong butang nga giandam ni Lord. Question nga naman Pastor Mars. For example, kung kadaugan manggod, kung mag-dwell po ta too much sa kadaugan, pwede po dili na mo level up atong faith. Mo settle na lang kang experience naman ako na okay na ako ato. Pero of course, ang Ginoo He calls us from glory to glory, from faith to faith. Okay. And of course, kung sa naman sa mga failures, sa mga pain, of course, mubabagid na siya nga dili ta mo padayon kay patagam na ta. So mao na babag di ay man importante goal oriented ta heavenward na gusto nato makauban ang Ginoo. Gusto nato malipay siya sa atong kinabuhi. So kailangan ta mo move on, proceed. Forget what is behind. Forget the past. So unsa to? Forget the past. Amen. Next is prepare. Okay, so a leader is always prepared. So the word of God in Hebrews 11:7, basahan na to. By faith Noah, being warned of God of things that seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house. Okay. So always prepared. So the moment na nga na ay warning ang Ginoo, pag mana na gani ang Ginoo nga pangandam, pray and fast. So ang isa day ka leader mo pareho kay Noah. Giwarningan siya sa Ginoo. Sa gula niya nakita. No, ingon ang Ginoo maghimo siya arka. Gihatag ang mga measurement. Okay, so move with fear because he had the fear of the Lord. Okay, prepared an ark, the saving of his house. So actually, isa gud ka challenge atong sa time gud Ginoo ati tungod ang kalibutan wala pa mo sila ka-experience og ulan. So challenge kayo maghimo kag akong arka ni ingon nimo na ay ulan unya ikaw pud wala pud kakitag ulan no pero kana day test na siya sa pagtuo so always remember nga ang number one victory gid nato is kana gid ato ang obedience no nga naka-obey ta so kana gina-remind ta ni Lord na pag matinumanon gid ta pag naay warning mo yung sa Ginoo ayaw gid pag mingon ang Ginoo wait hulat so hulat gid we will be protected to our obedience. Next, a leader is a risk taker. Okay. So Mark 11:22 pakibasa tay kusga. Have faith in God, Jesus answered. I tell you the truth, if anyone who says to this mountain, go, throw yourself into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will happen, it will be done for him. Mark 11 verse 22. Okay, so ang gusto na ko i-stress out diri is does not doubt in his heart but believes that what the Lord says will happen. So isa di ay nga mag-enable sa ato ang makatikang bitaw ta nga maging risk taker ta is the moment we choose to not doubt. Yes. Okay. But to believe, rather to believe that what God says will happen. Okay? That what God says will happen. Okay? So, mo day ni ang, of course, human as we are mo, talaw mo kita pa. Talaw kita, uy, no? Katong na-remember na ko itong na-share before ni Ate Babs nga, na katong kailangan niya mo exit, diba, te, sa Hong Kong. Tapos, that time kay, nahadlok siya kay mga bagong butang ang nagahitabo, no? So, pero tungod na siya yung word of God. Diba sa CR to, na-receive mo sa Bible. No, tungod na yung word of God. Nootoy nakatukmod sa iya. Nga makadesisyon siya nga muuli og Philippines. Tama ba te? So, mao day ni. Ang mutabang sa ato nga makatikang kay human as well mo bati dito og katanaw.
Pero dili po dahil na to ma-experience ang life of faith and a life of supernatural kung magpabili na lang ta sa atong katalaw. Pero tungod sa word sa Ginoo, mo na kung naa na kay kanipod, another level is kung naa na kay word, do not doubt. Okay, kay madaot gid ta na. No, do not doubt, but believe that what God says will happen. It will be done. So, kung na may mga time hardships ako, personally, many times gid na ako na-experience sa law school. Pero isa sa statement of faith nga ma-challenge pud ako sa tanan, choose to believe. Ug ingon, Lord, I believe. Kaya ko nimong tabawan. Lord, I believe, Lord, you will do what you say or what you said you will do, Lord. Salamat, Lord, tabangan ko nimo. Dili ko nimo pasagdan, Lord. So those are declaration of faith. Okay, so Isaiah 7:9, okay, kusog te. If you do not stand firm in your faith, you will not stand at all. Okay. Isaiah 7 verse 9. So kung dili nimo pilion nga mo barog sa imong pagtuo, dili gyud ka makabarog. Kay pinaagi lang gyud sa grasya sa Ginoo nga magmadaog kunta. The next, a leader is prayerful. So Philippians 4:4 and 6, sabay tawa sa te, go. Always be full of joy in the Lord. I say it again, rejoice. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. So, the Word of God, gina-remind ta nga magmainam po. Imbis daw nga masiag ka balaka, pag ang very good. Kani gina-remind kita sa Ginoo, always remember our God is just a prayer away gyud sa ato. The next, a leader is willing to go the extra mile. Okay, pero aning ginahimo na to. No, dili ta mababagan, no? Bisag unsay mga sitwasyon, no, na part 1, part 2 atong recording, pero willing ta mo go extra mile para mo padayon ang ato ang LG, no, for the glory of God. So go extra mile bisag usay ka ng kapoy na. Actually, when you say extra mile, kana kung maulang ni ang imong limit, o maulang ni imong limit. But when you say extra mile, willing ka nga mo go beyond. For example, alam mo, pagod na ako'y na dyan kayo. Tapos naapay maghangyo nga magpa-advise, naapay maghangyo, ati Bebs, tabang ako. Ay, Lord. When you choose to go, despite of what you are going through, bisag kapoy na, no, I understand to some, probably karon nagapaminaw kag LG, pero med siguro na kay ginabati nga sakit karon, or diba, or probably you are discouraged, or probably ginaisip nimo kung Lord, unsa bay Lord, unsa bay dili na lang siguro ko magpadayon, pero you choose to continue. So that's a mark, no, nga as a good leader, no, leader is willing to go the extra mile. Okay, or kanang mga time bitaw nga, for example 20 na lang imong kwarta, tapos na inanginahanglan, tapos ginabutang gid ni Lord sa imong heart na ihatag bitaw ta. So the moment nga makaubay ta na, willing ta mo go extra mile bisag murag wala na gumabilin sa ato, pero I tell you, the moment nga tuman gud ta kay Lord, hindi kanya pakukulangan. And the experience pa na ni Mate Bebs nga wala kang ipakulangan sa Ginoo. Even me personally nga may mga time, siguro ako matestimony ani atong time sa una nga clear magud sa ako ang mag-president ko. So dati dili jud ko gusto ana kay kabalo jud ko mag-president ko. Dili ko siya mohatod sa akong goal nga mag-excel ko sa klase. Pero very clear gid kayo ang word ni Lord sa ako nga mo president ko. So the moment ka nag-president ako that time sa accountancy, na yung mga time hapit na ang exam, tapos pa mo na po ng intramurals, kami in tawon, no? Nagapangita pa og covered court kung sa sila mag-practice. So that time kay ang ako abitong flesh is naga-shake ba nga naga-cry out ko ba nga Lord. Supposedly naga-study ko karon, pero Lord na ako karon kay walay choice. No, wala may uban nga mangita og mga covered court kana kanang mugo extra mile ka ba no nga imbis para na sa imong sarili gihatag nimo sa uban, pero here we are in the word of God na ang tatak gyud ay sa isa ka leader, willing gyud siya go extra mile bisag na usahay nga para na unta sa imuhang sarili, pero you choose to give it for the glory of God. And sealed by the blood of Jesus, I declare that God will give you a replenished strength, you know, as we choose gyud nga mutuman gyud. Tapos yung mga time bitaw before kanang
ana gyud murag ang health no kanang kapoy na. Pero as I choose nga mutikang lang bitaw unsa gud ang ginapahimo ni Lord, ma-amaze lang pud ko kay kanang mabalik gud ang kusog kanang ambot matingala ko nga katulugod man ako gaina or mga ingana ba nya pag adto sa care group by bustad matingala ko asa ang kusog gikan. Siguro ang isa nga extra mile nga na-remind na ko is na ate one time nga naami care group sa Bula. Dapat ay care group patula siya nang bitaw. Tapos that time, ako ang mag-deliver sa word of God. Tapos ginadisminorya ko, sakit jud kayo ang puso. Pero given the fact na ako ang natask sa word, so I decided to go. So anak Lord, gamitan lang jud mo bisag lang tabangi jud ko Lord. So mo na extra mile, no bisag daghag babag pero dili ka magpababag. It's a decision nga dili ka magpababag. Siguro karon ginaduka ka karon nagapaminaw sa live pero ginapili nimo nga dili ka magpapildi kana extra mile na siya igsoon. No, amen. Ug mao to nga when I decided to step into the territory, amazed lang pud ko the moment I stood up to share the word of God. Na-amaze lang gyud pud ko tungod kay nawala ang sakit sa ako ang puson, nawala ang dysmenorrhea. So kada mga kanang sa point bitaw nato nga a leader is willing to go to the extra mile. So the moment di ay nga mutikang lang gyud ta, no, bisag lisod, bisag sakit, challenging, no, pero dira pud nato masinati ang bahut sa Ginoo. No, so siguro isa pa last na lang is many times pud before katong naga-worship lead bitaw ko na mga season na worship lead gud ko na ambot gyud kanang pagkakadlawon gud sa Sunday mapaus ko so natin ganaan na dito kung tingog tayo di mata na ko kay ang word ni Lord kay how much bread do you have unsa ba ang naka nakubatay ko tingog nila dyan ko tingog Lord tapos ano ko Lord tabanga dyan ko mo na lang dyan akong naako no tinig mata lang medyo magjogging ko gamay magano ko gluyan ako Lord pero na ayud pa usid pero ma-amaze lang yun ko nga iniktikap bitaw na ako dili ka magpa kana may kag extra mile na abitay mga babag pero dili ta magpababag. Amaze lang pud ko all by God's grace kay magkaya ra man pud kanang ma-amaze ko paano nang gawas ang mga nahitra ang high notes pero ma-amaze ko kay kablo kay nigbabagod na ako sa pulpit balik na pud tong tingog nga wala ni tingog tapos tingin ko yaw pud na supernatural pero there's more pagkahapon ato kay naapod jud koy na ako'y lecture sa prayer warriors man to that time. Tapos inig lecture po na kumaulian na po na akong tingog. Tapos inig mahuman ako lecture, ibalik na po na kapausap na po. Kuya, pudaan ni uy, pero mo ni kanang pag-willing lang yun na nga. Pero kung puga-puga bitaw, puga lang yun, papuga lang. Mami, sa Diyod ka Lord, ambot ikaw Diyod to Lord. Ano lang yun siya. So, Lord, ito. Akong gina-congratulate di I know, speaking of extra mile, ang mga LTP4 students nga nag-step out good extra mile sa ilang pagtuo, no, despite sa kabisihon, no, especially the Camellia girls and of course even sa uban pa nga mga LTP4 students nga bisag sa kabisi, grabe overtime sa work, hala, fasting pa gyud pero maningkamot para mag-preach sa lamay or sa wake, no? And praise God yun sa victory pod. Congratulations sa mga graduating class and sealed by the blood of Jesus ang mga kalimutan. And then the word of God in John 9 verse 4, pakibasa Ate Bebs. As long as it is day, we must do the works of him who sent me. Night is coming when no one can work. John 9 verse 4. Amen. So I was also reminded in the book of Ecclesiastes, ngun po dito na samtang na daw ta sa kalibutan, no, padayon gid ang toiling pagtrabaho. Pero in the place of death, pag mga matay na daw ta, dili na gid ta makatrabaho. So matulog na ta forever. So kung karon medyo kulang tagtulog, okay lang na kay pagabot sa kamatayon matulog na forever walay matamatay. No, so Lord ikaw lang gid mo matagog puso. No, so 2 Corinthians 8:11 to 12 pakibasa te. Now finish the work so that your eager willingness to do it may be matched by your completion of it according to your means. For it the willingness is there,
the gift is acceptable according to the one has, What one has? the one has, not according to what he does not have. 2 Corinthians 8 verse 11 to 12. Amen. So ang akong gusto i-stress out in yung verse is, now finish the work. Kung sa dahil ginapahimo ni Lord sa tuan, of course, dili ko exempted ani. Kung gusto nimo malipay si Lord sa imong life, finish the work. No? So, of course, challenging yun ang ako na-remember, even sa mga ginikanan, no? Nga minyo na ay mga responsibilities sa mga anak. No? Kung gusto dahil po nila nga malipay si Lord, they should finish the work. Meaning, dili silang biya, silang responsibility. Ug sa ato, dili po tayo exempted, yes, wala pa tayo mga anak ng biological, pero naatay spiritual children. So, ang gusto sa Ginoo, finish the work. Even to the territories asa ta ginahimo ni Lord, especially sa mga nag-eskwela. No, nga mo endure ta, no, tabangi gid mi Lord, seal by the blood of Jesus. Ug salamat tayo sa Ginoo nga nahuman na ako ang 3rd year first semester sa law school. Woo! Salamat sa Last Ginoo. year, Woo! Second semester na pod, no, karong this coming January. Salamat kayo sa mga pag-ampo, no. Ano gyud, no, kasangga ko kayo, no, kauban gyud ta mo ani nga journey. Ug sa mga nag-eskwela pa, sikay na, no, the rest nga nag-eskwela, no, finish the work. Even sa LTP4, finish the work. So ang mga physical project na to pasta na. Okay, so finish the work. Gusto gid ay sa Ginoo, kung gusto day ta malipay ang Ginoo sa to, finish the work. Meaning kung wala pa ang Ginoo, nagaingon sa imo nga mo transfer ka, no, wala pa ka nahuman ana nga territory, then finish the work. No, inay mo ka tupad, finish the work. Finish the work. Yes, Lord. Next, lastly, dili lang sa tang mag-end. A leader is driven by excellence. So Philippians rather 4:8. Philippines naman. Philippians 4:8 at Ibel sa Timasa. Finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Amen. Philippians Philippians 4:8. Philippians 4:8. Okay. So sa Bisaya, allow me nga basahon ako sa katapusan. Murag dili na gyud date ka matapos kay sa katapusan naman gyud. No, so ingon niya sa katapusan, mga igsuon. Pun-a ang inyong hunahuna sa mga butang kanisugo pud ni. Kiusay tinuod bitaw na even ako dili ko exempted na gyud sa ka ng mga pressure, problema, doubts, fears, anger sa unsa. Pwede gid ang enemy gid mo. Always remember ang number 1 battleground is the mind. Kanimo ni battlefield gid ni. So kanisugo gid ni pun-a ang inyong hunahuna sa mga butang nga maayo. Okay? Kuna dai kailangan pud identify nato kani ba nga hunahuna thought maayo ba ni or nakapastress ako adi na ko ka-smile. Nalagot na noon ko, no? So kung tanaw na to dili na maayo din tanggala mga basura sa unahuna ug angay daygon. So kung naa kay imagine, no, pwede nimo ni himuon, no, digin to imagine ay bata na nagatan-aw sa imong hunahuna. Kana kaya nga hunahuna angayan kay na daygon makaingon kay na nga bata nga nagatan-aw sa, for example, imagine nga kanang imong mga hunahuna, kanang imong ginahuna-huna na nakalantad na sa isa ka big screen nya nay bata nakakita sa tanan imong ginahuna-huna. Do you think angayan na siya daygon? So for example, imong hunahuna kay puno sa kalagot. Do you think kana nga bata ma-bless siya pag makita niya, for example, ila siya ti Gretel, grabe yung kasupot sa iyang or to any of us, no? So kung ma-identify na to karon nga hala bitaw murag dili na siya wala o murag lustful ni nga thought or whatever it is, so tanggalin Jesus name, i-rebuke. Then sa mga butang nga matuod, so kanibat tinuod, so naay mga time kasi ang feed up bitaw sa atong mind kay mga dili tinuod, usahay na mga istorya ingon ni kuan wala pa di mo na verify, nalagot na ka nya dili pa day ito tinuod, so kana deception pa day na kailangan nato check and balance. Then ligdom, no, ligon, matarong ba na siya, putli, is that pure, matahong ug halangdong. Okay, so kani praiseworthy, think about such things. So kinahanglan di ay nga i-discipline pud nato ang ato ang so I pray and declare na we will be mindful
no nga as leaders nga gina-raise up sa Ginoo, no baliktad sa ganito atong mga point kaina. A leader is a vision oriented, so naay pananawon, and let it be ang pananawon sa Ginoo mo ay pananawon, or ang atong pananawon maupod na ang pananawon ng Lord. Next, a leader plans purposefully. So dapat ano tayo, purpose driven, no, dili lang suntok sa hangin. So naay purpose, why are you doing this? No, kani ba imong ginahimo mo hatod sa katuyuan sa Ginoo, no? Or basig self ano lang para lang sa kaugalingon, no? So kana. Next, a leader is a goal setter. Okay, so set ka goal, focus sa goal, kaya ayo padala sa mga temptation. Next, a leader is always prepared. So mandam gyud. Then a leader is a risk taker. So diri ang point ang mo tukmod po dahil sa ito nga makahimo ta sa risk, makatake risk the moment nga natay word. Kung natay word, tuuhi, ayaw pagduha-duha. Aron masinati na to ang gawin sa Ginoo. So diri po no, na ano po ni siya, warning po ni siya nga pwede dahil na natay word, pero kung magduha-duha ta, pwede dili na to na-experience ang isa. Then next, a leader is prayerful. So I pray nga ma-reignite ang kalayo sa pag-ampo, even sa, especially good sa atong personal individual prayer life, and even sa atong pag-join og mga corporate prayer. Bisag dili kita na-assign, I pray nga mabalik atong heart nga mo appeal sa mga panagtigom sa pag-ampo, or even dalahon po nato sa atong mga LG nga maginampuan na ita. Okay, even sa church, even sa atong mga leaders, even mga daughter churches. Next is a leader is willing to go the extra mile. And lastly, a leader is driven by excellence. Okay? So, naalala ko yung sabi ni Pastor Joan before ba na pinili mo na lang man na maglingkod sa Panginoon. No, let it be na give your best na. No? So, gipili na lang nato mag-serve kay Lord. Hatag na ang the best. Seal by the blood of Jesus. Okay? So, naba kayo na-learn karong gabi eh? Amen. So, sige, let's pray. Our most gracious Heavenly Father, Lord, seal by your blood ang among tunaan karon. You said in your word in Isaiah 55, your word will not go back to you empty-handed, but surely it will accomplish what it has to accomplish. Salamat kayo, Lord, sa imong mga pulong, and I pray, Lord, nga dili kini mo labay kawang. It will accomplish what it has to accomplish. Silyoy sa imong hamili nga dugo, nga pinaagi, Lord, sa imong balang Espiritu Santo, ang matag lesson, Lord, makulit sa among kasing-kasing. Dalaygon ka sa walay katapusan. Is all we ask and we pray. Salamat sa kadaugan. Breakthroughs upon breakthroughs. And as much as how Moses taught Aaron to bless the people of Israel, so as we lift our hands to the Lord tonight, on behalf of the Priestley family, the Lord God bless you and keep you, making His face to shine upon you and will grant you peace. I give you shalom, nothing lacking, missing, broken, favor after favor, healing after healing, miracles after miracles, breakthrough upon breakthrough, peace be multiple. Shalom. Sealed by the blood, O Lord God, every prayer, declaration I speak, chains be broken, O God, through the power of your word, the power of the cross, and your resurrection. Thank you, Lord, for everything. This all we ask and we pray. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Palapakan natin sila. So, please, PM me sa inyong na-learn unsang nag-highlight sa sharing na to. Please watch the part 1 as well as kaning part 2, and isunod na ko og send pod ang mga next LG na nato ang part 3, and i-send na ko ang ato ang hard or soft copy sa ako ang gi-discuss para mas clear sa inyo. So the Lord God bless you and keep you. Bye bye.